Ito tayo sa loob ng boarding, departure area. Tapos ang gagawin ho natin ngayon ay hanapin ho natin yung ating gate assigned. So gate assigned ho natin ay located sa 25A. So asan yung araw nakaturo so dito. So ibig sabihin dito tayo. Tara, let's go. Ayun so basta lang sa mga nagtatanong diyan, ang dami sa nagtatanong sa aking mga vlog diyan sa may NAIA Terminal 1, Terminal 3 kung saan nga ba daw malaman kung saan sila pupunta na gate. So yan sa mga overhead lang natin ng mga billboard or mga billboard ba tawag diyan, basta overhead lang yan. Tingin-tingin lang, tingala lang sa kisame, makikita natin yan. For example, ito din gate 3 to 8. Ako naman ay 25A. So travel free shop. Miniso, dami dito ang ganda. Well, ganito yan. Ito, opinion ko to I don't have to compare Davao City International Airport to Cebu City Mactan International Airport in the NAIA Terminal 3 or NAIA Airport kasi kung hindi ko siya pwede sabihin na maganda pa si Cebu, maganda pa si NAIA kasi meron silang napakadami, parang shopping mall na rin ang daming mga shops in stores, di ba? So may mga coffee shop, may mga chowking, may mga shakes, basta mga food court. So just like a shopping mall na talaga siya. Kulang na lang talaga dito is yung mga cinema. Kasi just in case kung magkaroon ng cinema, wala na. Shopping mall na siya talaga. Wala na pinagkaiba. Oo. So ngayon, hindi ko pwedeng sabihin na sana all. Kasi, sige isipin na natin mga hagala. Makinig kayo sa akin. Di bang galing? Ibig ko sabihin nun, what if, sige sabihin na natin na meron tayong Jollibee sa loob ng Jollibee, Chowking. So lahat ng mga nakikita natin dito sa Cebu Pacific, Cebu Pacific, Mactan International Airport. Lahat ng mga shops, boutiques, na makikita natin dito, meron yan sa Davao City. Tapos ang ating yung ating flights, di ba? Yung ating mga kinikater ng mga flights, more on domestic. In fact, wala na nga tayong wala na tayong Singapore, Davao Singapore. Wait lang, sarap yung akin. Silin. So hindi ako sure kung meron pa rin ba Davao to Singapore, Singapore to Davao na direct flight. As far as I know, parang wala na yata. Meron man tayong direct flight international is yun yung Davao to somewhere in China. Yun lang. And parang soon to be or upcoming magkakaroon din ng Davao to Hong Kong. Yun. So sa tingin niyo makasurvive, di ba? Syempre di naman siguro papayag na parang kawalan ay kumbaga nakakahiya. It's a shame para sa ating mga Davaoenyo na yung mga boutiques and shops in the mga fast food chain and restaurants sa ating Davao City International Airport na nagtayo nalulugi, di ba? Dahil lang sa ilan lang tayo, sabihin natin mga 1,000 na katao nagre-request dahil nga lang sa inggit natin. sorry sa term. Hindi, ganoon naman talaga. Kumbaga parang kasina lang ba nasina or sana all lang without thinking na kaya bang mag-sustain, di ba? Kaya ba nating buhayin, di ba? Yung kailangan business. Siyempre, pag hindi, wag na. Hayaan na natin. Okay na ako sa karinderya sa labas, tsaka doon sa loob. Ganoon yun di ba? So, di ba nakakaya yun na wala, di naman tayo siguro i-blame ng may-ari ng Jollibee, ng McDonald's, ng Shakey's, or ng Chowking na sila ay nag-close. Gawa nung nga siya. Hindi nila na-meet yung quota. Kumbaga mas malaki pa yung kanilang expenses kaysa sa profit, kaysa sa sales. So, ayan, parang okay na. Let's be happy na lang sa Cebu. Sa Mactan International Airports. Let's be happy to NAIA. Let us be happy na lang sa tawag nito sa Clark International Airport na meron silang napahagara na airport terminals, di ba? Kasi gagayahin natin ang dalawang taxiway ng Mactan Airport. Wala naman masyadong eroplano na nagpupuntahan, di ba? Basta talaga tayo, kumbaga ayusin muna natin yung talaga natin, yung promotion ng ating mga tourist destinations sa Davao. Although marami naman talaga ding dapat puntahan ang Davao City. Almost 1 million na rin, di ba, ang natin yung na italang mga turista, di ba, na dumating sa Davao region in Mindanao or Davao region.
Kaso nga lang, still underrated pa rin yun. No? Kahit pa sa sobrang dami, like hundreds of thousands and almost or nearly million. So yun lang, no? So syempre, hindi naman din talaga din ibig sabihin na tourist spots yung lugar. It won't guarantee talaga din ng success, progress, and wealth sa isang region or province or city or municipality. Kasi ang dami kong napuntahang mga lugar na tourist spots, tourist destination naman talaga sila, pero still ang dami pa ring cases, no, ng poverty incidents. So ang dami pa ring mga taong walang halos walang pambili ng pagkain, ganun, mga basic necessity, despite sa napakataas ng kailang tourist spots or tourist arrivals, di ba? So in short say, ang yumayaman na talaga noon ay ang mga resort owner, di ba? Kasi for example, resort owner, yung resort, ilan lang ba ang ma-generate nila at mapaprovide na trabaho, di ba? For example, meron silang mga 100 ka mga empleyado, ganun lang. So tapos ang kinita nila napakadami, million. Whereas kung magkakaroon talaga ng example, Pisa sa Mandawi, in Lapu-Lapu, Cagayan yan sana dapat ang pangarapin natin mga taga Cebu, taga Davao, at kung saan mang parte sa Pilipinas na wag na lang yung airport. Yan na lang, pizza. Di baling hindi na tayo ganun ka-tourist spots na area, okay lang, wala problema. Although it's an honor na maraming pupunta sa atin ng mga turista, mga ibang dayo, mga ibang mga lahi, o ibang ethnicity coming from different regions of the Philippines, it's an honor, no? Pero kung hindi naman talaga tayo ganun ka scalable when it comes to tourism, so no problem. Ang mahalaga doon ay happy tayo pa rin still, and sustainable yung natin, yung life, yung ating hanap buhay, di ba? Meron tayong mga trabaho, meron tayong mga businesses, yun nga, so PISA. So sana magkaroon din ng PISA sa Davao, like Lapu-Lapu in Mandawi. I don't know kung meron ba PISA sa Cebu, I don't know. Sa Clark International Airport, sa Clark naman meron, sa Angeles City, meron silang PISA or MISA, basta Economic Zone Authority, yun. So yun lang, balis, sino ba naman ang ayaw na maging Mactan Airport alike, or magiging Clark International Airport alike, or magiging NAIA Airport alike ang Davao City International Airport. Pero yun nga, again, aanin natin yun, yung ganong kagandang lugar, airport, kung wala rin naman, malulugi lang din naman ng mga shops, boutiques, restaurants, diba? Kasi walang masyadong bumababa, diba? So ganon yun, magiging magiging liabilities din siya ng ating city, diba? Kasi gagastos yung natin. I don't know kung gagastos ba yan ng LGU or yung CAAP, I don't know. So magiging na talaga siya, liabilities, parang gastos lang ng gobyerno na hindi naman talaga din napapakinabangan. Ganun lang. So thank you for watching. So yung aking mga sinasabi, isa na lang, unpopular opinion. So you don't have to agree because it's my own opinion, di ba? Personal opinion. Yun lang ang pananaw ko. So pwedeng magkasalungat tayo, magkaiba. Still, di ba? Although it's my third time sa Cebu, Mactan International Airport na pumunta, sumakay at lumapag, di ba? Like kailan ba yun? Manila to Cebu, Cebu to Davao, tapos Manila to Cebu ulit, tapos Cebu to, yun lang, no? Tapos Davao to Cebu, tapos Cebu to Manila. So ilan na ba yun? Bilangin natin ulit. So yun, it's my 6 times na makapunta dito sa Cebu, mag-depart and nag-arrive sa Cebu Mactan International Airport. So ngayon ko lang na-realize talaga din na yun, kung ano man ang meron kay NAIA International Airport, ay meron na rin si Mactan International Airport. Just like for example ito, yung gate na nasa baba, nasa underground or basement area or ground floor. Okay, puntahan natin. Kasi ako mostly kapag lumilipad ako different kung saan man na destination papuntang dito sa Pilipinas from Terminal 3, which is yun naman na talaga ang magagawa ko lagi, kasi Cebu Pacific lang talaga yung alam kong i-book, although madali lang naman siguro sa sa PAL Inter-Asia, pero yun na nga, bakit pa ako susubok, komportable naman ako sa Cebu Pacific. So yun, no? So parang Manila din pala siya, na meron din siyang basement type. Yun. Yan, gate 25A.
Okay, no? So, yun na siguro. Maraming thank you for watching. So, wala lang, no? Sana okay yung mga vlog ho natin. Sana may natutunan ho kayo. Bye-bye, ending ads.